Sa wakas sahod na. Kaso lang maliit eh. Paano ko kaya mapapagkasya to? Huling bigas na natin to. Bayaran na nga din pala ng kuryente tsaka ng tubig sa isang linggo. Tay, pasokan na rin po pala namin next week. Wala pa po akong gamit sa school. Tay, kapag sumahod po kayo, bili niyo po ako ng bagong sapatos ha. Baka sakaling mapapalaki ko pa to. Itaya ko kaya muna. Nako, paano kung natalo ka? Di mas lalo kang nahirapan. Pang-uwi na sa pamilya, napunta pa sa iba. Oo nga no. Sabi nga ng iba, pera na, naging bato pa. Susunod na nga lang pag may extra na akong pera. Pero teka, sino ka? Okay, sir. Noted. Sisend ko agad. Daming trabaho. Tagal pa ng sahod. Baka mag-break time na nga lang muna. Magkano dito sa rice mill nyo? 50 pesos lang, may drinks ka na. Uy, sakto sa baon ko ah. Sige tayo, isang order. Uy, Jampol, ba't din ka kumakain? Doon tayo sa mall kumain, mas masarap doon. Mahal doon, di ba? Pero teka, gagawa ko ng paraan. Baka madagdagan yung pera ko sa taya. Paano kung natalo ka sa pagtaya mo? Di imbis na may pangkain ka, nagutom ka pa. Oo nga, ano na lang kakainin ko kapag wala na akong baon, di ba? Next time na nga lang kapag may sobra na akong pera. Ote, kakain ako. Pause muna sa gaming kung wala pang budget ha. Sa Digi Plus app tulad ng Bingo Plus, Arena Plus, and Game Zone, meron silang responsible gaming tools na pwede iset ang iyong daily limits para makatulong sa responsableng paglalaro. Tandaan, ang gaming dapat fun lang. Gusto nyo magaya sa akin? Nay, pwede pa akong bumili ng ice cream? Anak, wala pa tayong budget para dyan. Baka kapusin tayo sa pambili ng ulam at bigas. Grabe, no? Pag-aalalahanin mo, ang hirap pala talaga ng buhay nyo noon. Tipong ice cream, wala kang pera pambili. Pero ngayong lumaki ka na, talagang masasabi mong kaya ko nang bumili ng ice cream kahit ilan pa yan. Nag-crave tuloy ako sa ice cream. Bibili nga ako. Ate, pabili nga po ng ice cream. Yung crispy balls po nila. Perfect talaga to ngayong tag-init, no? Ay, oo nga pala. Alam nyo ba na may pa-promo ang ice? Ito ang surprise sticks. Bibili lang kayo ng ice crispy balls or ng ice double chocolate crispy sa kahit saang sari-sari stores, partner stores. Once na nakabili na kayo, tignan nyo yung stick. Kung may words na nakalagay na chocolate sticks, ay makakatanggap kayo ng free ice chocolate stick. Check natin kung nanalo tayo. Bago ko tignan kung nanalo ba ako ng isa pang libreng ice cream, papakita ko muna at ipaparinig sa inyo kung gaano nga ba ka-crispy itong ice crispy balls. Pakinggan nyo ha, sobrang crispy. Moment of truth, tignan natin kung nanalo ko ng isa pang libreng ice cream. Oy! Panalo! Ayun na, may nakalagay na chocolate stick! Totoo nga! Patunay atin, nanalo pa ako ng isa pang libreng ice cream. So, bigay mo na yan. Akin na yung libreng ice cream na yan. Ayan, sino bang ayaw ng free ice cream, di ba? Kaya sugod na sa pinakamalapit na sari-sari stores, bumili ng Ice Crispy Balls at ng Ice Double Chocolate Crispy. Sumali sa promo para sa libreng ice cream! Hindi ko alam kung na-scam ba ako o nakatulong ako. Howdy mga human beings, so itong video na to is awareness to sa mga kagaya ko na content creator. Merong nag-reach out sa akin, nag-send siya sa akin ng business proposal, portfolio niya. Siya daw ay independent director / writer. So para paikliin natin yung kwento, ang mangyayari is magkakaroon ako ng team. Partnership, parang ganon. Kasi siya yung magiging scriptwriter ko, tapos na-recommend niya yung pinsan niya, which is magiging editor ko naman. So ayun, sa kagustuhan kong magkaroon ng team, di ba? Ang sarap sa feeling na parang ako yung content creator, meron akong scriptwriter, meron din akong editor. So ang mangyayari, magsushoot lang ako na magsushoot. Then ayun, sabi na nating nagkasundo na sa rate per week na script na isi-send, 2 content per week. Then ayun, sabi ko, kuya, next week tayo mag-start, okay, ng trabaho kasi hindi pa magaling yung ilong ko. Pinaderma ko kasi yung ilong ko, meron akong pinatanggal. So sugat siya ng 2 weeks, kaya sabi ko, hindi pa ako makakapag-shoot. So, aanhin yung pagbigay mo sa akin ng script kung hindi ko din naman agad masushoot kasi nga may sugat pa yung ilong ko. Sabi ko, next week tayo mag-start. Sa mga susunod na araw, chat siya ng chat. Sabi niya, kung pwede daw magkaroon ng retainer fee. Parang ano siya, payment first bago magbigay ng service. Sa unang trabaho namin, for example, ngayong week, babayaran ko muna siya bago niya ako bigyan ng script. Then sa mga susunod na work, wala na. Ang mangyayari na lang, service muna bago
ko sila bayaran. Nag-call pa kami, nag-meeting talaga kami through call. Then ayun, excited na ako kasi sabi ko, next week magkakaroon na ako ng Team Ken Koy. Imagine, meron na akong scriptwriter, meron na akong editor, so hindi na ako mahihirapan mag-produce ng mga content. Then ayun nga, nangulit siya ng nangulit, araw-araw, kada linggo. Sabi ko nga next week, so araw-araw na lang siya nagta-chat, nagte-text. Nag-aalinlangan pa din ako kasi nga syempre, maglalabas ako eh. Kahit pag gaano kamura, kataas yung perang ilalabas mo, still maglalabas ka pa din. Sinasabi na kasi na parang wala na daw siyang savings, wala na siyang funds, namatayan daw siya, kailangan niya ng help. Then ayun, naawa na lang ako, kaya ako sinend muna yung bayad bago niya ako bigyan ng mga content or ng script. Sabi ko, kuya, okay lang kahit wag mo muna akong masendan ng script this week and next week kasi nga hindi pa galing yung ilong ko. Pero dahil grabe naman, halos mag-iisang buwan na hindi na nagparamdam. Chinat ko siya, tinext ko siya, wala na siyang Viber, nawala na siya sa Viber. Then boogs, after mga isang buwan, wala na. Hindi na siya nagpaparamdam kahit i-chat ko, kahit i-text ko, wala na talaga. Kaya hindi ko alam kung na-scam ba ako o nakatulong ako sa mga problema niya kasi sabi niya hirap na daw siya. Hindi niya daw alam kung masasurvive niya yung isang linggo. Wala naman akong kahit anong galit, no? Sa akin lang, awareness lang sa mga content creator na kagaya ko. Hindi ko sinasabi na kapag may nag-send sa inyo, eto agad yung tinutukoy ko yung nangyari sa akin. Siguro maging aware lang tayo or wag masyadong mag-trust and magpadala sa awa. Kasi syempre at the end, ikaw pa din yung mawawalan. Ikaw pa din yung possible na maloloko. So ayun, wala na ko iba sasabihin. Kundi kung napapanood mo to, tulong ko na lang yan sa'yo. Good luck sa future. Ikaw na bahala, okay? Tingnan mo, pati hanggang huli, inisip pa rin kita. Visit ka. Basta ayun na sa mga content creator na kagaya ko, maging aware, maging matalino, sa kahit ano pang situation. Huwag magpagaya dito. Yun lang. Gusto ko na madaming taong makakilala sa akin. Gusto kong makapagbigay ng ngiti. Gusto kong makapagbigay ng saya. Ayan, dito ka, tas dito. Balang araw, makakabili din ako ng mga gamit para sa content ko. Okay na to. Ang kapal na mukha mo. Bakit mo sa akin ginawa ito? Pero okay lang naman. Anak? Ah. Kumain ka na ba? Oh, Nay, bakit po? anong ginagawa mo? Ba't ganyan itsura mo? Umayos ka nga! Wala po, Nay. May project lang po ako sa school. Yes! Whew. Finally, nakaipon din ako ng pambili nitong unang week ko para sa mga content ko. Oh, Oy, Tay, ano ba tong mga nakikita kong video mo na naka-upload dito? Alisin mo nga yan. Ano ba akala mo? Nakakatawa ka. Para kang tanga sa ginagawa mo. Nakakahiya ka. Burahin mo yan, ha? balang araw, makakakuha din ako ng suporta mula sa pamilya ko. Magiging proud din sila sa lahat ng ginagawa ko. Mas pagbutihin ko lang talaga. Kaya ko to. Nasimulan ko na eh. Ngayon pa ba ako susuko? Naniniwala ako na magbubunga din lahat ng sakripisyo ko. Grabe. Hindi ako makapaniwala na magagawa ko yung mga bagay na pinapangarap ko lang noon. Napakasaya sa pakiramdam na unti-unti na ako nakakausap papunta sa mga pangarap ko. Anak, proud na proud kami sa'yo. Mapatawad mo man kami o hindi, humihingi pa rin kami ng kapatawaran sa lahat ng nasabi namin sa'yo. Anak, sa lahat ng gusto mo pang gawin sa buhay mo, basta ikakasaya mo.
Nandito lang kami lagi para sumuporta sa'yo. Mahal na mahal ka namin, anak. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Ay, para po sa inyo to lahat.